Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At start your day right. Huwag po tayo makakalimot una sa lahat na magtagubilin, manalangin, ihabilin ang ating mga paggawa sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin muli ang ilan sa atin po mga kapatid naman sa MCGI sa Pinamungahan Cebu Chapter para tayo po ay sama-sama na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. At naroon po si Brother Ryan Malyari. Good morning, Brother Ryan. Rise and shine. Good morning, Kuya. Rise and shine sa mga kasambahay. Ngayong umaga, Kuya, ay kapiling natin ang ating mga kapatid sa Members Church of God International mula dito sa Cebu upang magsagawa ng community granting dito sa Barangay Cabyangon, Pinamungahan. Kaya po maraming salamat sa Diyos sa muling pagkakaloob ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating mga kababayan. At kasama ng mga MCGI youth dito sa Pinamungahan, Cebu, Kuya, ay nais po naming bumati ng Advance Happy Sabbath sa inyo, Kuya! At MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Gugma! 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 Salamat po sa Diyos, Kuya, at back to you po. Maraming salamat, Brother Ryan, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na natin ngayon. Salamat po sa inyong partisipasyon at dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sana patuloy po tayo na maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating pong mga kapwa-taong nangangailangan. At mamaya po ay babalikan ko kayo dyan para alamin sino po ang ating sama-samang sasaklolohan. Keep on shining and keep on caring. Isang classic Filipino dish naman po na may tamang halo ng anghang at gata. Ang tampok natin ngayong umaga. Tawag po nila dito ay ang Shrimp Bicol Express. Paano nga ba ito niluluto? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. New day, new recipe. Ano ba yan, Uncle? Gagamit tayo ngayon ng niyog, isa sa mga paboritong sangkap ng mga Pinoy. Inspired by the classic dish, Bicol Express. Pero this time, with a twist. Seafood version na naman. Ang recipe natin ngayon ay Shrimp Bicol Express. Kaya tara na, magluto na ta! Let's cook it right! Una ay tanggalan ng ulo at balat ang shrimps at i-devein. Ito ang lalong magpapalasa ng ating Bicol Express. Sunod, sa isang pan, maglagay ng mantika at idagdag ang balat ng shrimp head at isote for 1 minute. Ngayon naman, iset ang apoy nito medium heat. Kunin ang shrimp heads at shells, ilagay sa strainer, saka pigain ang katas nito gamit ang sandok. Ipit-ipitin hanggang sa mawala ang katas, saka itapon ito. This time ay lutuin na natin ang minced garlic until mag-light brown. Then, isunod ang onion and grated ginger. Lutuin lang hanggang sa mag-translucent. Lagyan ng tubig at haluin lang ito for 2 to 3 minutes. Alam nyo ba na ang pangalang Bicol Express ay hango sa tren ng Philippine National Railway na bumabiyahe noon mula Maynila hanggang Bicol. Mabilis, mainit at matindi sa lasa, kaya unforgettable. Talagang unforgettable sa sarap dahil sa creamy and spicy. Ngayon ay ilagay sa kawali ang bagoong, chopped green and red chilies. Mix it well para mas maging malasa ang bagoong. Then, ilagay ang chopped string beans. Lutuin lang ito for 2 to 3 minutes. May mga version din na nilalagyan nila ng eggplant or bell pepper to make the dish more colorful and nutritious. Then next ay ang gata.
Timplahan ng salt and ground black pepper. Haluin at hayaan lang itong kumulo. Mga kasambahay, ang ginagamit natin ay canned coconut cream. Pero kung gusto nyong mas malasa at authentic, mas maganda pa rin ang sariwang gata o kakang gata. Ayan, kumulo na. Ilagay na natin ang deveined shrimp. Spread ng maayos para pantay. Saka takpan. Lutuin for 2 to 3 minutes or hanggang sa pumula. Huwag masyadong ibabad sa init para hindi tumigas at mag-overcook ang shrimp meat. Our Shrimp Bicol Express is ready to serve. Alright! Luto na ang ating Shrimp Bicol Express. Pwede naman pala yung shrimp kasi madalas yung nakikita ko yung Bicol Express ay yung pork. Tama. At gustong-gusto ng mga Bicolano ang sobrang anghang. Pero pwede nyo namang bawasan ang sili para hindi masyadong manghang. Ikaw, Uncle, ano yung gusto mo? Parang mas gusto ko nang kumain. Pero ito talaga yung gusto kong kainin, Uncle. Sige, kain na tayo. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Masarap. Maanghang. Naisip nyo na po ba kung papaanong nagagamot ng iba't ibang halaman ang sakit ng tao? May mga halaman po na likha ng Diyos na mayroon talagang taglay na natural na lakas para magpagaling. Alamin natin ang kahangahangang mundo ng medicinal plants sa atin pong Wonders of Creation. Naisip mo na ba kung nagkakasakit din ang mga sinaunang tao at kung paano nila ito ginagamot? Sa modernong panahon, madali na lang humanap ng gamot. Maraming botika na eksklusibong nagbebenta ng iba't ibang uri ng medisina. Ngunit noong unang panahon, wala pang mga ospital o parmasya. Ang tanging sandigan ng mga tao noon ay ang kalikasan, lalo na ang mga halaman. Mula pa noon, naniniwala na ang tao na ang dakilang may lalang ay hindi nagkulang sa pagdisenyo ng mundo. Bago pa man tayo magkaroon ng sakit, inihanda na niya ang mga lunas sa ating kapaligiran. Kaya't nararapat lamang na kilalanin natin ang likas na pharmacy ng kalikasan, ang mga halamang gamot. Ilan sa mga kilalang halamang gamot sa buong mundo ay ang ginkgo biloba, isa sa pinakamatandang halamang ginagamit sa traditional Chinese medicine. Ang mga dahon nito ay nakatutulong sa mga kondisyon tulad ng cardiovascular diseases, tinnitus, vertigo, glaucoma, altitude sickness at iba pa. May mga bagong pag-aaral din nagsasabing maaari itong makatulong laban sa demensya. Isa pa ay ang turmeric o luyang dilaw. Ang pangunahing sangkap nito, ang curcumin, ay may kakayahang magpagaling. Nakakatulong ito sa mga may diabetes, arthritis, mental health issues, cardiovascular diseases at metabolic syndrome. Ang flax seed, itinuturing na superfood, maaring kainin bilang buo, durog o bilang langis. Nakakatulong ito sa pagbaba ng kolesterol at blood pressure at may antioxidant at anti-cancer properties din. Ang tea tree oil, ang langis mula sa punong ito na katutubo sa Australia ay ginagamit para gamutin ang mild acne, atit's foot, maliliit na sugat, kuto, insect bites at nail fungus. Ang grape seed extract, galing sa buto ng ubas na ginagamit sa paggawa ng alak. Itinuturing itong dietary supplement na nakakabawas ng inflammation, nagpapabilis ng paghilom ng sugat at tumutulong sa venous insufficiency o ang hirap ng ugat na magdala ng dugo mula paa patungong puso. Kilala rin ito sa mataas na antioxidant content.
Ang lavender, ginagamit bilang flavoring sa pagkain at inumin at bilang pabango sa sabon at kosmetiko. Ayon sa mga pag-aaral, nakatutulong ito para maibsan ang anxiety, depression at ilang digestive issues. At ang chamomile, isa sa pinakamatagal ng ginagamit na halamang gamot sa Egyptian, Greek at Roman na kultura. Ginagamit ito para maibsan ang anxiety, hirap sa pagtulog, problema sa tiyan, chronic pain at diabetes. Ang mga halamang ito ay ilan lamang sa napakaraming medicinal plants na likas na tumutubo sa ating paligid. Sa mahabang panahon, natutunan ng tao sa pamamagitan ng pagsubok, obserbasyon at karanasan kung alin sa mga ito ang tunay na nakagagamot. Ngayon, sa tulong ng modernong agham, napatunayan na ang mga halaman ay may kakayahang magpalakas at magpagaling ng katawan. Gumagawa ang mga ito ng mga natural chemicals na katulad ng nasa ating katawan, kaya't nakatutulong itong i-replenish ang mga kulang na sangkap na sanhi ng karamdaman. Marahil ito ang dahilan kung bakit nilikha muna ng Diyos ang kalikasan bago ang tao. Ipinapakita nito na tayo ay dinisenyong umasa at makipag-ugnayan sa kalikasan. Isang patunay na ang lahat ng ating pangangailangan, maging ang mga lunas sa ating karamdaman, ay matatagpuan sa wonders of His creation. Kapag ka may ubo at sipon, ang madalas po ang akala natin karaniwang trangkaso lang ito. Pero baka mamaya RSV na ito o ang tinatawag nilang respiratory syncytial virus. Paano nga bang malalaman ang pagkakaiba ng dalawa? Alamin po natin sa ating Now You Know. Itong nangyari ngayon sa bansa is a natural occurrence of the what we call seasonal influenza. And ang alam naman natin yan, tag-ulan and then malamig. These are environmental favor na pwedeng ang virus mas mananatili sa mga tao, Laman ng mga balita ngayon ang pagtaas ng kaso ng mga may flu-like symptoms. Ngunit hindi lahat ng ganitong sintomas ay simpleng trangkaso lamang. Maaaring senyales ito ng ibang respiratory infection, tulad ng sakit dulot ng respiratory syncytial virus o RSV. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng common colds at ng sakit na dulot ng respiratory syncytial virus o RSV? Ang common colds ay karaniwang impeksyon sa upper respiratory tract o sa ilong at lalamunan na dulot ng mga rhinovirus. Samantalang ang respiratory syncytial virus ay nagdudulot ng mas seryosong impeksyon sa daanan ng hangin na umaabot hanggang sa lower respiratory tract o sa bahagi ng baga. Ang sintomas ng common colds ay kadalasang banayad lang, tulad ng sipon, pagbahing at kaunting ubo. Sa RSV naman, ang kadalasang sintomas ay paghingal, mabilis na paghinga at pag-ubo na may plema. Ang common colds ay madalas gumagaling sa loob ng 7 hanggang 10 araw basta may sapat na pahinga, iinom ng sapat na tubig at kung may payo ng doktor na uminom ng over-the-counter medicines. Samantala, ang RSV ay gumagaling sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Pero minsan ay umaabot ng 2 hanggang 3 linggo, lalo na sa matatanda, sanggol o may mahina ang resistensya. Upang makaiwas sa common colds at RSV, ugaliing maghugas ng kamay, umiwas sa pakikisalamuha sa may ubot sipon at panatilihing malinis ang paligid. Iwasan din ang paghalik at sharing ng utensil sa mga bata o matatandang may sintomas. Kung may iba pang mga katanungan tungkol dito, maaaring magtanong sa pinakamalapit na health center o health professional sa inyong lugar. Balikan na po natin sa pagkakataong ito ang ating mga kapatid naman sa Pinamungahan, Cebu at alamin natin sino po sa ating mga kapwa-tao doon ang sama-sama nating aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan natin si Brother Ryan Malyari. Brother Ryan, good morning once again. Rise and shine.
Good morning Kuya, rise and shine sa mga kasambahay. Ngayong araw nga Kuya ay nagkaloob tayo ng mga steel matting garbage cage. Ayon na rin sa kahilingan ng mga barangay officials dito. Ito ay upang mayroon silang magagamit dito sa kanilang barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Itong Barangay Kabiangon, Pinamungahan, Cebu, Kuya ay talagang nagnanais na magkaroon ng maayos at matibay na garbage cage, ngunit dahil sa madami ring pinaglalaan ng proyekto at limitadong budget nila ay natagalan ang pagsasakatuparan ng proyektong ito. Ngayon po ay kapiling natin Kuya ang ating chairwoman ng Barangay Kabiangon na si Ma'am Maria Ethel Fabroa upang tanggapin itong mga kaloob ng MCGI. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ma'am, ito pong mga garbage cage ay ito po talaga inyong kahilingan at ito po ay para po sa ano sana? Matagal na namin itong nga mayroon kaming garbage bin na ilalagyan namin sa mga bottle na empty. Nagpapasalamat kami nga nabibigyan kami ng garbage bin. So ito po pala para po sa mga recyclable na mga bottled water? Opo. So salamat po sa Diyos na bigyan po kami ng pagkakataon para po makatugon sa inyong kahilingan at ito na po ang mga garbage cage, ma'am. At ano po ang mensahe ninyo? Nagpapasalamat kami labi na sa Diyos nga ang MCGI binigyan kami ng garbage bin nga para sa empty bottle. Yan, salamat po sa Diyos, ma'am. Ano po, at kami po ay nagpapasalamat din sa Diyos dahil kami man ay nabigyan po ng pagkakataon para makatulong po sa inyo. Salamat. Salamat po sa Diyos. At kasabay ng pagkakaloob natin ng garbage cage, Kuya, ay namigay din po tayo ng mga grocery packs para sa ilang kababayan natin dito upang makatustos kahit papaano sa kanilang pangkonsumo sa ilang mga araw. Kuya, nagsagawa din po tayo ng iba't ibang libreng serbisyo. Isa na nga dyan ay ang ating pamimigay ng libreng almusal. Kuya, tuloy-tuloy din po ang ating libreng haircut service para sa atin namang mga kababayan dito sa kanilang barangay na nais mag-avail sa mga kababayan natin na mga kalalakihan, sa mga bata, gayon din sa mga senior citizens. Bukod pa riyan, Kuya, ay mayroon din tayong isinasagawang libreng vital signs check para sa lahat ng mga naririto na ibig malaman ang kanilang blood pressure, ang kanilang timbang, oxygen saturation at temperature. Kaya po maraming salamat sa Diyos sa muling pagkakaloob ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating mga kababayan. At kasama ng mga MCGI youth dito sa Pinamungahan, Cebu, Kuya, ay nais po naming bumati ng MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Gugma! 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 Salamat po sa Diyos, Kuya, at back to you po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat dyan sa Pinamungahan, Cebu, sa lahat ng ating mga kapatid. Salamat po sa inyong partisipasyon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isa nating kababayan na sa kabila ng mga hirap na dinanas sa buhay, ay naitaguyod ang kanyang pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan po ng pamamasada ng tricycle. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Ramel Rivera, 45 taong gulang, nakatira po sa Paliparan site, Dasmariñas, Cavite. Nung una po kasi, pagka-graduate ko po ng high school, nasa construction na po ako eh. After po nun, nauwi po ako sa pamamasukan din po bilang factory worker sa mga company. Naisipan ko po, tumatanda na po ako eh. Sa panahon po noon, kailangan po sa mga company, edad na ganito lang. Kaya naisipan ko po na maghanap ng ibang trabaho. Dito nga po ako nauwi sa pagiging tricycle driver. Kumuha po ako ng lisensya at sa isang kakilala, kaibigan,
nagpaturo muna rin ako na magmaneho. Nung aking natutunan, yung pagdadrive na yun, sakto naman na merong tricycle na available dito po sa lugar namin. Inaplayan ko po yun, ayun po at ako'y natanggap. Doon po yung una mahirap kasi talagang wala ka pang idea Kumbaga sa hindi mo paggamay yung pagka-tricycle. Pero dahilan nga sa kailangan mo at kailangan mo ng trabaho, nagsikap po ako na matuto. Ayun po, habang po tumatagal, natutunan naman po yung pagdadrive. Since 2016, nakapag-maneho na po ako niyan. Iba't ibang klase na rin po ng tricycle yung nahawakan ko. Sa pagka-tricycle po kasi, hindi po lahat kumikita talaga. May time na mabagal o matumal yung biyahe. Pero yun nga po, kailangan magsikap dahil sa pangangailangan din po namin. Kasi marami na rin po akong anak mga panahon na po yun. 4 na po sila. Yung aking asawa naman po ganun din po, naghahanap buhay din po. Mahirap na masaya kasi kahit pa paano meron kami, may kinikita kami, pantaguyod namin sa mga anak namin. Sa maliit na halaga na pagkakasya naman namin yung pera na kinikita ko. Yun po, sapat lang din po siya sa sa pambili ng pagkain namin. Yung mga pambayad ng mga bills naman po sa aking asawa na po. Bali, tulong po kami. Sa pagpapaaral naman po, nasusustentuhan naman po siya kahit papano. Minsan nga po, inaabot na ako ng magdamag sa biyahe. Umpisa po sa umaga hanggang kinaumagahan na po ang pagbabiyahe namin. Minsan nandun yung kahit may sakit ka, babiyahe ka. Kasi kulang yung awat tulong ng Diyos. Sapat yun para mapunan mo yung pangangailangan. Sa kalsada po kasi andun na po yung lahat ng maaaring mangyari. Maaari po na maaksidente kayo, ma-hold up, kung ano man po yung pwedeng mangyari. Pero yung sa akin po, ang pinangahawakan ko yung bago ka umalis na mananalangin ka para gabayan ka. Hindi lang ikaw, ingatan pati yung buong pamilya nyo. Ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, yung inililigtas niya po ako sa lahat ng mga panganib na na-encounter ko po sa daan. At yung kalusugan, awat tulong po niya, kahit na may nararamdaman ka, nakakapagpatuloy ka po sa paghahanap buhay. Isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa Diyos yung aking asawa na katulong ko din po sa paghahanap buhay. Sa ngayon po, inihatid ko po siya papunta po doon sa kanyang food cart business. May kaunting paninda na kahit papano po, awat tulong po, nakakadagdag po sa pangangailangan po. Bilang magulang po, bilang padre de pamilya, huwag nating isipin siguro yung pagod. Unang-una po talaga tayong bilang magulang, bilang ama, tayo po magsisikap para po sa kanila. May awa naman po ang Diyos bilang kasama po ang Diyos sa buhay natin, hindi po niya tayo pababayaan. Yung pagod, kaya niya pong alisin yan sa lahat ng oras. Magsikap lang tayo, magtumibay sa pananalangin para yung awa niya makamtan po natin. Ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Muli po tayong nagtanong sa ating mga kababayan naman sa isang issue. Ito po naman ang atin ngayong katanungan sa kanila. Ano ba sa palagay mo ang pampatibay para manatiling buo ang pamilya?
Pakinggan natin ang kanilang mga katugunan at alamin natin kung ano naman po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Para sa pamilya, gawin lahat. Pagmamahal po o respeto sa mga desisyon ng isa't isa po. It's transparency po with each other. Nasi-share po nila kung ano po yung araw nila sa isa't isa. Kumain po ng sabay-sabay sa hapagkainan po. Kailangan nating mag-sacrifice. Tiwala sa asawa. Pag masipag kayo pare-pareho at meron kang pagmamahalan, hindi kayo magkakaiwalay. Sipag at saka pagmamahalan. Kasi yun ang importante sa tao. Una-una yung pagmamahalan at isang pamilya. Pagmamahalan at isang pamilya. Pero yung sipag, kailangan huwag mo wala. Dahil pag masipag kayo pare-pareho at meron kang pagmamahalan, hindi kayo magkakaiwalay. Yun ang tunay na pagmamahal. Yung kasipagan mo, tapos tulong-tulong kayo sa hanap buhay, gano'n. Respeto, tsaka tiwala. Pag nasira yung isang tiwala ng isang tao, mayroon na ibalik. Para sa pamilya, gawin lahat para mapatibay ang isang pamilya. Pagmamahal po o respeto sa mga desisyon ng isa't isa po. Dahil po kapag rin-respeto niyo po ang desisyon ng isa't isa, pwede pong ma-form ang trust at mas lalo lumaki ang pagmamahalan niyo po. For me lang po, it's transparency po with each other. Since na-realize ko po yun with my parents po, kasi tulad po ngayon, gumagala po kami. Sinabi ko naman po kay mama, nandiyan lang po. Sa pagiging transparent po, nagiging truthful po kami sa isa't isa. Wala po kaming tinatago na kahit ano. So, pag mayroon po kaming pinapagdaanan sa buhay, sinasabi po namin. And natutulungan po namin i-express ang aming emotions and yung mga nasa isip po namin lately, like stress sa school, ganun po. Bonding po. Feeling ko kasi kapag may bonding po sa isang pamilya, doon po nagkakaroon ng mas matibay po na ugnayan. Kasi parang in that way din po, parang nasi-share po nila kung ano po yung araw nila sa isa't isa. And doon din po mas nalalaman po nila na isa't isa po na sila po ay nag-a-adjustan sa kung ano po. Parang mas nakikilala po nila ang isa't isa. Kahit naman po diba kapag kahit sabihin na pamilya tayo, may gano'n po talaga na kahit magulang to, hindi po kilala. Personally, kagaya po sa akin na parang iba po yung personality ko sa mga kaibigang kasama ko po. Parang hindi po kung ano po pagkakilala ng mga friends po sa akin, hindi po ganun pagkakilala po ng magulang ko po ganun po. Siguro po para sa akin, para mas mapagtibay pa po yung relasyon nyo ng isang pamilya po. Siguro po pinakasimple ko po masasabi is yung kumain po ng sabay-sabay sa hapagkainan po, ng kompleto po. Kasi that's the simplest way po for making time for each other po, na magsabay-sabay po sa pagkain. Since, ayun nga po, sinabi niya, na doon po nagsisimula yung pag-uusap ng isang pamilya po na tatanungin mo kung anong naging araw ng anak mo sa school niya. Doon din po ma-open yung communication niyo. Yung mga anak mo, mapapa-open up niyo po sa inyo since yun nga po na magiging casual lang din po yung hapagkainan niyo. Tsaka sa pamamagitan po nun mapapagtibay po nila yung relasyon niyo. Ang pampatibay ng pamilya pa, lagi tayong magkasama, halimbawa yung pamilya natin, nagtutulungan, ganyan, lalo na sa mga magulang natin. Kailangan nating tulungan sila para maihahon sa mga kahirapan. Kaya kailangan nating mag-sacrifice para sa pamilya natin. Ang papatibay sa isang pamilya ay pagkakaroon ng tiwala sa asawa para magkaroon ng masayang buhay. At pagkakaroon ng komunikasyon, dapat nagtutulungan din bilang mag-asawa para malampasan yung mga problema sa buhay. Sa pananaw ng psychology, ang mga pamilyang may open communication at emotional support ay mas nagiging matibay kahit may stress o problema. Ayon din sa mga pag-aaral, ang quality time at healthy conflict resolution ay malaking tulong para mapanatili ang tiwala at koneksyon sa magkakapamilya. Pero ano kaya ang payo ng Biblia para manatiling matibay at buo ang pamilya? Para ang isang pamilya maging buo lagi, wag masira, kailangan yung pamilya na yun dapat laging nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Yun ang pampatibay, yung aral ng Diyos, ng Ebanghelyo.
1:23 ng Kolosas. Pakinggan nyo. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Yon, ang ebanghelyo na naririnig nila, sabi ni Pablo, kung kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, nababaon at matitibay. Bakit matibay? Di makilo sa pag-asa sa ebanghelyo. Yung ebanghelyo, yun yung aral ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, walang duda, kapatid, yun ang magpapatibay. Kasi sa ebanghelyo nakalagay, lalaki, iibigin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sariling katawan. 5:28 yan ng Epeso. Ang umiibig sa kanyang asawa, umiibig sa kanyang sarili. Kung paanong ang iglesia, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, pangulo ng iglesia. Yung lalaki, papanguluhan mo yung asawa mo, papanguluhan mo na may pagmamahal. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya ni Kristo umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang ebanghelyo, maraming aral para ang lalaki magmahal sa asawa. Pakundanganan ng asawa, mahalin ng asawa, igalang ang asawa. Yung babae naman, ganun din, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa Panginoon. Kung papaano ang iglesia nasasakop ni Kristo, ang mga babae pasakop sa kani-kanyang asawa. Tapos, ang mga babae, gumalang sa kanyang asawa. Ang babae ay magmahal sa kanyang asawa. Kung ang aral ng ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titibay yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Mayroong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao. At ang higit sa lahat, na ikatitibay ng lahat ng tao, maging pamilya, maging sambahayan, maging magkaibigan, maging magkakapatid, ang pampatibay sa lahat yung nasa 4:16 ng Epeso. Basahin natin, kapatid na Daniel. Na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ang ikakatibay ng lahat ng nasa iglesia, yung pag-ibig. Iibigin mo ang Diyos una sa lahat, iibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo asawa, ibigin mo anak, iibigin mo ang kapatid, iibigin mo pati kaaway. Ang pampatibay ng Diyos sa lahat ng samahan, maging mag-asawa, maging magkamag-anak, pamilya, o maging iglesia sa kapatiran, ang pampatibay ng Diyos ay ang pag-ibig. Sa atin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa samantalang tayo ay mayroong pagkakataon. Isang social experiment po ang muli nating isinagawa. Lain niya akong kwarta, baru magod ni.
Salamat. Oh. Salamat, ma'am. Salamat kayo. At first good kay pity, nagduha-duha pa ko if magbalik ba mi kay basit kaya naniya, but then kay naglisod na mong gid siya niya, nasige pa jud tagak-tagak iyang bugas niya. Kabalo man jud taon sa kalisod ang kinabuhi karon, labi na sa iya nga. Nag-struggle naman gid kayo siya. So, siyempre, dira man kita tanan padulong. Unya, ma-imagine na to, if kita pod na dira na position, siyempre, lisod pod kayo. So, mangita dyan tag-helping hand na makaalalay pod sa ato. Unya, sa iya pod, wala siya lain kauban god. Luy, kikit siya. Diri na lang na ibutang tayo. Salamat sa Diyos. May butang na yan, dugang palit. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, dili ibutang sa i-double. Stick tayo. Salamat, ma'am. Double lang tayo, paslog man. Salamat sa Diyos. Lami sa akong feeling, ma'am, nga nakatabang kog tao nga in ato nga sitwasyon, murag na feel nako nga naluoy ko sa iya kay murag ako na siya gituring nga bilang akong father ba, wala na baya ako'y papa, as in naluoy jud ko yang bugas, sige kaya po, sige na ko siya tutok, wala ko kaagwanta, giduol na ko siya. Lami sa feeling ang makatabang taog tao kay iblista sa Ginoo. Ako ra ma-message, ma'am, sa mga katawhan, hinaot unta sila nga og unsa pud akong gibuhat ganiha, hinaot unta na sila nga og naa sila makita niya ato, tabangan pud ta nila. Ako palit og bugas. Pag dungag palit og bugas, dungagi. Ayo, dungagi na palit og bugas, dito ra ka sa Goodyear palit. Salamat sa Diyos, day. Na-joy regret if ka nang makakita gani ka nga nakay chance nga mutabang ano niya, dili nimo mabuhat, murag na-joy na maka-feel gid ka nga sus may paggihimo ni nako, may pag-ingon ana ni nako, mangingan na gani mo nang makabalo man jud taon sa struggle sa kanang unya unsay feeling nga helpless, para mas magaan pud dila ang pamati, then sukuan kita nga able ta nga makatabang sa bisag ginagmay lang nga paraan. Let's be a helping hand sa mga tao nga mga helpless, and also sa ginagmay lang man gani nga butang wata kabalo para sa ila kay dako na ang impact nato mabiling gud sa ila ha. Nadyo possibility nga pag makakita pud sila glain mo tabang pud sila kay kini ngana ni kabalo ko sa feeling nga ingana mo na mo tabang pud ko sa ingana. Sa pagkakataong ito, atin po namang kumustahin ang kasalukuyang ginagawa nating medical mission sa lugar po ng General Lim Orion, Bataan. Nagpasimula na po tayo kaninang alas 5 ng umaga ng registration. Tatagal po ito ng hanggang alas 9 ng umaga. Alamin natin kung kumusta na po roon ang ating mga kapatid at ang ating mga kapwa-taong atin po namang sinasaklolohan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Rise and shine! Po para sa kanilang mga services. Kaya naman po kuya, pagkatapos po ng kanilang pagpaparegisters ay dadako naman po sila dito sa ating vital sign area. Kung saan po kuya ay titignan po ang kanilang blood pressure at sa kanilang mga temperature. Siyempre po after po niyan sa vital sign area ay tatako naman po sila dito sa ating waiting area para po sa mga kanilang i-avail habang po sila ay naghihintay. Siyempre po kuya, para po
sa ating mga ino-offer ngayong pong araw ay meron po tayong adult medical consultation, meron din po tayong pediatric consultation, meron din po tayong dental services, meron po tayong tooth extraction at dental cleaning po. Meron din po tayong optical services na merong libreng glasses po. At sa ating other services naman po ay meron naman po tayong consultation. After po nila sa ating mga services po na i-avail po nila ay meron po silang libreng gamot na galing po sa ating MCGI Pharmacy po. Habang po sila ay naghihintay po sa ating waiting area, hindi po sila papabayaan dahil meron po tayong libreng lugaw at meron din po tayong mainit na kape para po sa ating mga kababayan. Maliban po dyan, Kuya, sa mga nais po no, na mga makapaghabol pa po sa ating registration area po ay meron po, bukas po tayo hanggang alas 9 po ng umaga. Muli po namin pinapaalala mga kababayan, lahat po ng pupunta po sa ating MCGI Clinic dito ay libreng-libre po kayo makakapag-avail ng ating mga services. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad o kasarian man. Ito po ay ating pinagpapasalamat sa Diyos na aral na tinuturo niya sa atin. At ito muna po ang ating balita po dito sa ating MCGI Clinic dito sa Bataan. Kuya, balik po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI, ang lahat po ng ating mga kasama at mga katukatuwang na mga nasa medical practice, ang lahat ng ating mga kapatid na nag-a-assist para po naman patuloy nating maisagawa ang ating medical mission sa iba't ibang dako. At kasama po ngayon dito sa atin pong ginagawa ang nandyan sa General Lim sa Orion, Bataan. Salamat po sa inyong partisipasyon. Tatagal pa po yan hanggang alas 9 ang registration. Pero lahat po ng makakapagpa-register at makakaabot sa ating cut-off, atin po naman pagsisilbihan kayo sa kabuuan po ng maghapon sa tulong ng Diyos. At pati na po yung inyong mga pangtawid gutom habang kayo naghihintay. Huwag po kayo mag-alala. Yan naman po ay libre, wala po tayong hinihinging kapalit at yan ay bukas para po sa lahat. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man ang inyong political affiliation, wika, kulay o lahi, kayo po ay welcome dito po sa ating medical mission. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI sa atin po namang pagsisikap na maabot ang ating mga kapwa-taong nangangailangan. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid dyan ngayon na nagpa-participate. Lagi po naming dalangin ang lahat na mabuti para sa inyo. At sa huli, lagi po nating sinasabing mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Maraming salamat po at sa ating mga panauhin naririyan ngayon, inaanyayahan na rin namin kayo maging atin pong mga taga-subaybay. Meron po tayong pagpapatuloy ng ating ginagawang mass indoctrination mamayang alas 7 po ng gabi ito. Ito po ay nasa day 11 na tayo. At sana po ay makapagpatuloy kayo ng pag-antabay sa pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang segment po na Rise and Shine dito sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every Monday alas 6 po ng umaga. At ang atin pong patuloy na public services sa ating programang Serbisyong Bayanihan ay sumasa inyo naman po Lunes hanggang Biyernes alas 4 naman po yan ng hapon. Bukas din po ang ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue. Every Friday, yung pong ating MCGI Clinic ay nagsisilbi sa inyo. 5 to 9 din po ang ating registration. At ang ating namang MCGI Diagnostic Center, ito po naman ay kinapapalooban din ng mga libreng serbisyo. Lunes hanggang Biyernes po yan. Maaari po kayong makapag-avail ng mga libreng serbisyo na medikal. At ganun din po ang ating medical mission every Monday. Meron po tayong ginagawa naman at ngayon ay next week po kung loloobin ng Diyos sa Samal, Bataan naman po tayo. Ganun po ang ating registration pa rin, 5 to 9 in the morning. At sa iba't ibang panig ng atin pong bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, nagpapatuloy po naman ang ating mga medical missions at ang mga charity works na itinataguyod po ng members ng Church of God International o MCGI. Ganun din po ang ating mga mobile dental and optical clinic. 6 po yan na umiikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Antabayanan nyo lamang po sa inyong mga lugar. Libreng serbisyong dental and optical po yan para sa lahat.
Bukas po yan sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan at kayo po'y lumapit lamang sa ating mga coordinators kapag nakita nyo na yan po ay nakahimpil malapit sa inyong lugar. Maraming salamat minsan pa. Muli po ay iiwan namin sa inyo isang awiting nagpapaalaala na sa likod ng lahat ng nilikha, may dakilang may kapal na dapat nating laging pasalamatan at purihin. Para po sa kanyang rendition ng awiting Masdan, narito si Brother Ivan Dave Ilaw para sa ating On a Good Note. Manatili po kayo nakaantabay sa pagpapatuloy ng programang Good Morning Kuya. Hanggang sa susunod po, tayo muling magkita-kita sa tulong at awa ng Panginoon. To God be the glory. Good morning. Ikaw ba'y nagdaramdam? Puso'y nasasaktan? May bigat bang kasampasan? At tigib ng kalungkutan? Walang mapaghingahan, walang masandalan. Hanap ba'y kasagutan sa mga katanungan? Si Jesus ay umastan, si Jesus ang pagsaligan, siyang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kung nais mo'y ligaya, buhay na mapayapa, siyang iyong paglagakan, buong pagtitiwala. Humingi ka at pagbibigyan, kumatok at pagbubuksan. Hanapin masusumpungan, siyang tunay na kapahinahan. Si Jesus ang umasdan, si Jesus ang pagsaligan, siyang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Si Jesus